Hey guys, what's up? Hey guys, What's up? Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Nico Mendoza po. Your Lifestyle Trader. Alam mo yung friend mo na mahiling mag-travel, tapos ang matindi, patuloy na kumikita habang nagta-travel. Well, may chance na isa siyang trader. So, kung isawa ka na sa pagtatanong sa mga group chat or pagko-comment sa mga post kung paano nga ba kumita sa trading, eto na yon. Welcome sa Ultimate Forex 101 Crash Course na hindi boring, hindi masakit sa ulo, so wag natin patagalin. Simulan na natin. Let's go! So what exactly is trading? It's a high income skill. Selling and buying of currencies, commodities, stocks, and even cryptocurrencies. Kumikita ka sa difference ng prices. Sa Forex, specifically, you are trading two currencies like Euro USD, Euro JPY, GBP USD, GBP JPY, at kung ano-ano pa. Napakarami actually. At magagawa mo yung trading 24 hours daily from Monday to Friday. Ngayon pa lang, i-real talk na kita. Gusto kong maintindihan mo na ang trading ay hindi get rich quick scheme. Hindi ito overnight success. Hindi kaya yaman dito pagkagising mo agad-agad. It's a serious skill that can create real financial results pag nagawa mo ng tama. And the best part, pwede mo siyang matutunan from scratch. As in, from zero knowledge. Hindi mo kailangan ng educational background about finance para magawa to. In fact, ako nga, nurse by profession. Napakalayo sa trading, napakalayo sa finance. And yet, nagawa kong matutunan. Now, bakit dapat mong pag-aralan ang trading? Let me share you few reasons why backed by logic and personal experience. Una, control over your income. Wala ka kasing boss dito sa trading. Kaya ikaw ang nagsiset ng potential earnings mo. Another thing is, nagkakaroon ka na ng access sa global market because you're participating in a 7+ trillion dollar market na naka-open 24 hours from Monday to Friday. So you can trade anytime and anywhere. Gaya ngayon. Asan ba ako? Di ko alam eh. Start small, scale fast. Sa trading, pwede ka magsimula sa maliit na kapital and then eventually, unti-unti mo mapapalakihan habang gumagaling kang trader. Highly teachable skill. Kahit hindi ka math genius or finance graduate, you can learn it. Of course, with the right system and right mentorship. Ang trading ay recession-proof business. Markets go up, markets go down. Either way, parehas yung kumita dahil parehas may opportunity when the market is up or down. Location freedom. As long as may internet ka, pwede kang mag-trade. Hindi kailangan na nasa office ka or kahit nasa ibang bansa ka actually. In fact, yan, nasa Vatican City ako. Likod ko, St. Peter's Basilica. Dito nagmimisa ang Santo Papa. Income diversification. Trading gives you an extra stream of income para hindi ka na nakaasa sa sahod mo sa trabaho or hindi related sa current job mo. Discipline and mental growth. This skill forces you to become emotionally strong, strategic, and focused. Trading can be scalable and automated. Once na talagang maintindihan mo na kung paano ang trading, pwede ka na actually mag-set up ng mga algorithms or some sort of systems na pwedeng mag-trade para sa'yo 24 hours every day from Monday to Friday. Trading is a future-proof skill. Yung digital finance ngayon, it's growing fast. So kung marunong ka mag-trade ngayon, you're already ahead of the curve. At ang pinaka-importante, with trading, you can buy freedom. And freedom hits different pag nagawa mo ng tama ang trading. Freedom!
Once you truly understand trading, hindi lang yung mga buttons na dapat i-click, pero syempre, kung paano mag-isip ang isang trader, your life starts to shift. Here are 5 real benefits of trading na mararamdaman mo once na matutunan mo talaga ang skill of trading. Time freedom. Hindi ka nakatali sa 9 to 5. Ikaw magde-decide kung kailan at saan mo gustong gawin yung trading mo. In fact, ako nga nasa hotel, dito sa Conrad. Dito na rin ako mag-trade. Time freedom. Financial confidence. Hindi ka takot mawalan basta-basta ng trabaho. Kasi alam mo na kung paano mag-create ng income or ng dollars anytime, from anywhere. Another thing is mental toughness. Trading teaches you how to manage your emotions. Fear, greed, doubt, things that also hold people back in life. Trading is a skill that compounds. The more you trade, the better you get. At makikita yon sa resulta sa buhay mo. It's a skill na lumalago kasabay ng lifestyle mo. Now, before ka mag-click ng kung ano-anong buy or sell button dyan, you need to know the language first. Trading isn't just intuition. It's about reading data and understanding what it means. So eto, ang top 10 basic terms you must know para hindi ka maguluhan sa day 1. Hey guys, what's up? Right now, nandito tayo sa Canyon Cove sa Nasugbu, Batangas para sa simple bonding lang with admin team ng Lifestyle Traders Academy and also some of the top traders ng LTA natin. At kasama namin yung aming pamilya, mga anak, mga asawa. Kasama ko yung mga top traders ng Lifestyle Traders Academy. At katulong ko sila na magbabahagi sa inyo ng mga importanteng basic terms para sa mga newbies. Okay, so unang-una dyan is PIP. Ano nga ba ang PIP? Ito yung smallest movement in a currency pair's price. Kumbaga, kung sa tape measure, ito yung centimeter, inches. Kung sa tubig naman, liters. Sa trading naman, pips or pip ang tawag sa measurement. 1 pip, 2 pips. So, kailangan nating malaman yan kasi para dito mo malalaman kung magkano yung mapapanalunan mo o yung magiging profit mo or yung matatalo sa'yo. Kailangan, pag nag-trade ka, alam mo kung gaano kalayo yung target or yung magiging talo. So, next naman is yung lot size. Ano ba yung lot size? So, yung lot size, yun yung kung gaano kalaki yung taya mo. So, bahala ka na kung anong diskarte mo. Kung lilitan mo muna, yun yung risk appetite mo, maliit muna. Kung lalakihan mo naman, yun din yung risk appetite mo. Kung malaki yung risk appetite mo. Kumbaga, ito yung position mo. Okay. Kung magte-trade ka na, gaano kalaki or gaano kaliit, yung i-risk mo. Yes. Lot size yung tawag doon. Okay, when it comes to the next word naman na kailangan malaman ng mga newbies is yung leverage. No, importante na ma-understood or malaman natin kung gaano ka importante yung leverage. So, when it comes to leverage naman, ito yung borrowed capital from your broker. No? For example, hindi naman magsusurvive basta-basta yung 100 USD lang natin. So, we have to ask the broker to give us the leverage that we need para mas magamit natin yung 100 USD natin more and more potential income in trading. Anong leverage ang gamit mo? So 1:1,000 ako, coach. Kaya, Yes. So ang next na kailangan malaman ng mga newbie ay ang spread. So ano bang spread? Ito ang difference ng buy at sell. This is how brokers earn. Mas maliit na spread, mas okay. ang next naman ay syempre yung stop loss. Ito yung price. Sa pag tinamaan ay talo ka. So kailangan mo maglagay ng stop loss. Lalo na kung newbie ka. Kasi nga, para mo protektahan mo yung sarili mo from losing bigger amounts. Stop loss. So ikaw naman, pag-usapan natin, take profit. Ano yung take profit? Yun ang pinakamasarap pag-usapan, yung take profit. Kasi yun yung kukuhanin mo na yung kinita mo. 'Di ba? Pag nag-trade ka kasi, of course, merong profit yan. So pagka nag-TP ka or take profit, yun na yung kinukuha mo yung kita mo. Meron akong nababasa, bullish and bearish market daw. Ano ba yung bullish at ano yung bearish? Okay, so importante na malaman ng mga newbies kung ano ba yung trends or yung bullish or bearish. Now, for bullish, ibig sabihin pataas yung price or yung market. Kapag bearish naman, yun yung pababa. So tandaan natin, bullish, paitaas, and bearish, paibaba. Eh yung iba sinasabi nila, meron daw support and resistance. Ano ba yung support and resistance? Yan, magandang topic yan. Kailangan din malaman ng mga newbie yan. Ang support, ito yung parang sahig. So yung resistance, ito naman yung parang kisame.
So, pag tumama, parang bola, guys. Pag tumama sa sahig, magbabounce. Pag tumama sa kisame, magbabounce. So, parang ganun. Support and resistance. Actually, isa yan sa pag i-discuss ko mamaya sa part ng video na to. Papakita ko sa inyo kung paano mag-spot ng support and resistance. And last, ang pinaka-importante rin, no, yung risk-reward ratio para sa mga newbie. Ito yung amount na magkano yung willing kang i-risk sa isang trade versus dun sa makukuha mong reward from that risk. So, halimbawa, you are willing to risk $5 for this trade. Tapos, meron tayong tinatawag na risk-reward ratio, magkano yung magiging profit mo from the $5 na risk. So, pag sinabi mo na 1:2 risk-reward ratio, ibig sabihin, yung $5 is the 1, $10 is the 2. If you're risking 1, you're getting 2. If you're risking $5, you're getting $10. Yun yung risk-reward ratio. So, yan yung mga basic terms na dapat as a newbie ay alam mo at kabisado mo by heart so that pag nasa actual trading ka na ay hindi ka nanguhula at hindi ka naliligaw. Kabisaduhin at masterin mo yung mga terms na yan sa trading. Trust me, magiging mas ahead ka sa 80% ng mga newbies. Dahil karamihan ng mga newbies, nag-trade lang sila based on guts. Feeling nila aangat, feeling nila buy without knowing yung mga terms na tinuro ko sa'yo sa video na to. Okay. Thank you. There's no one size fits all sa trading. Yung iba gusto ng hands-on. Yung iba naman ayaw ng nagbabantay ng charts. At yung iba naman, ang gusto nila ay fully automated. So I'm going to explain to you the 3 main ways kung paano kakikita sa trading at dito malalaman kung anong style or anong technique ang fit para sa'yo. So right now, dito ako sa hotel room namin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napakagandang bansa. This is actually my first time here. Ang ganda ng pool dito sa aming hotel. And of course, nag-tour kami around Kuala Lumpur. Napakaganda. So, dapat talagang mapuntahan mo. So, ang dami namin binisita. Ang sarap ng mga pagkain. At syempre, ang sarap ding mag-shopping. And now, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Here are the 3 main ways kung paano kakikita sa trading. Una is manual trading. So this is the classic route. Ikaw mismo ang mag-a-analyze, ikaw mismo ang mag-click ng trades, ikaw ang magmamanage ng risk mo, meaning to say, you're in 100% control. Full control. So ang advantage ito, syempre, mataas ang pwede mong kitain. High potential returns. Pangalawa is skill-based. The more you learn, the better you perform. At higit sa lahat, ikaw ang may control talaga. So yung magiging resulta nito ay nakadepende talaga sa magiging galing mo sa trading. Ang cons naman nito or disadvantage, siyempre kung gusto mo kumita ng malaki, kailangan mo talagang magbigay ng oras at focus pag ginawa mo to. Prone ka rin sa emotional trading at required talaga na maging disiplinado ka sa pagtitrade. And mostly ng mga newbies, napaka-steep ng learning curve. Konting aral, trade agad. Kaya natatalo agad kasi kaunti pa lang yung alam sa trading. So ang manual trading is best for people na gusto ng full control. At yung mga taong willing mag-build ng totoong skills sa trading. Yung willing maglaan ng oras. Ang pangalawang way naman kung paano kumita sa trading is copy trading. Ibig sabihin na nito, yung trading account mo ay i-connect mo or magka-copy sa trading account ng sa taong tingin mo ay experienced trader at profitable trader na. Kumbaga parang Cisco lang, kumukopya lang tayo sa tingin nating matalinong klase natin. Ganun ang copy trading. Pag nanalo siya, panalo tayo. Pag natalo siya, talo din tayo. So ang advantage ng copy trading is set and forget. Copy ka now and then pabayaan mo na. So meaning to say, this is great for beginners. And also, habang nag-observe ka sa ginagawa ng trader, nagagawa mo na rin kumita. Ang disadvantage niya lang nito is wala kang control syempre sa ginagawa niyang trades. And also, nakadepende ka sa gagawing trades nung kinokopya mo. So kung matatalo nga siya, talo ka din. Pero ang copy trading is best for those na busy talagang tao. Yung tipong mga busy professionals, busy sa negosyo, or sa mga newbies na habang nag-aaral ay gusto nang ma-experience paunti-unti yung profit sa trading. At ang pangatlong way naman, which is ito yung pinaka-gusto ko, pinaka-favorite ko, medyo bias ako dito, pero still, nakadepende pa rin sa ito. Pangatlo is algo trading.
ito ay isang automated trading. Ibig sabihin, AI na or pre-programmed system na ang nagtitrade para sa atin. Tulad ng LTA Gold Algo. I don't know if narinig mo na siya, pero yun yung ginagamit kong algo para mag-trade para sa akin during the time na, wala ako sa Pilipinas, wala ako sa bahay, nagbabakasyon, nagta-travel with my kids, with my family. Nang sa ganun, patuloy pa rin akong kumikita. So, ang advantage ng paggamit ng algo is patuloy siyang mag-execute ng trades nang walang halong emosyon. Dahil, syempre, hindi naman tao yung nagtitrade Walang emosyon yan. At isa sa pinaka-favorite kong advantage nito, nagtitrade pa rin siya, nagpo-profit pa rin siya, kahit tulog tayo. So, literal na making money ka while sleeping. Another advantage is anytime you can optimize it, depende sa nangyayari sa market. So, you can adjust. At syempre, since this is a system or an AI, mas madali siyang mag-scale up or mas madali siyang pagandahin compare sa manual or copy trading. Ang disadvantage niya lang nito, kung ikaw ay baguhan or newbie or kahit na matagal ka ng trader talaga actually, kailangan mo talagang magtiwala. So, kung meron kang trust issues, baka mahirapan ka magtiwala sa isang software. But for me, na isang risk taker talaga, nagtiwala ako sa LTA Gold Algo ko and of course, nagtiwala ako sa strategy ko. That's why, yun. At isa sa pinakamalaking disadvantage talaga ng paggamit ng mga algo or EAs or AIs, hindi naman yan pare-parehas. Iba-iba yan. Iba't iba ng strategy, iba-iba ng pagkakagawa, at depende rin sa ititrade na instrument. So kapag gagamit ka ng isang algo or EA or AI, make sure na meron siyang enough data para makita mo kung ano yung naging performance niya sa nakalipas na ilang buwan or ilang taon. So ang algo trading naman is best for people na gustong kumita consistently sa trading without spending hours sa harapan ng charts. So ideal siya para sa mga entrepreneurs, professionals, OFWs, seaman, mga VAs, or para sa mga taong gustong kumita sa trading pero ayaw nilang maapektuhan yung current lifestyle na meron sila. So talagang literally gusto mo magdagdag ng income stream without changing sa ginagawa mong routine ngayon. Literal na nadagdagan ka lang talaga ng pagkakakitaan. Algo trading yon. In short, manual trading builds skills, copy trading gives you exposure, and ang algo trading, pag tamang algo ang nagamit mo, gives you freedom, consistency, and scale. That's why that's the method na pinaka-nire-recommend ko talaga. So right now, nandito ako sa Marina Bay Sands Hotel dito sa Singapore. And nakita nyo, napakaganda ng room. At syempre, kilala ko Marina Bay Sands sa kanyang infinity pool. Ilang beses na ako nakapag-check-in dito sa Marina Bay Sands Hotel, pero grabe. Every time na babalik ako dito, feels like always my first time. Kaya dapat ikaw, ilagay mo sa bucket list mo na at least kahit man lang isang beses ay may experience mo makapag-stay dito sa Marina Bay Sands at makapag-swimming sa infinity pool. So balik tayo sa usapang trading. So syempre ikaw, bilang isang baguhan sa trading, hindi mo kailangang malaman lahat agad-agad. Kailangan mo lang yung tamang foundation para hindi kang matalo on day one. So para mas guided ka, bibigyan kita ngayon ng 5 tips na every beginner should tattoo to their head before pressing any trade button. First, learn one strategy and master it. Huwag mong subukan lahat ng trading indicator na makikita mo online. Pumili ka ng isang proven system, focus, and get consistent with it. Remember, consistency beats complexity. Second, always use a stop loss. Walang forever. Lalo na kung ang usapan ay trading. Protect your capital at all times. Yung stop loss, siya ang magsisilbing safety net mo. Third tip, never risk money you cannot afford to lose. Tandaan mo na ang trading, hindi yan ang shortcut para mabayaran mo yung mga bills mo. It's a skill that requires patience. Only trade with money na, okay lang. Pag nanalo, ayos. Pag natalo, it's a learning experience. Pang-apat na tip, journal every trade. Maganda kasi na tinatrack mo yung mga wins, losses, mistakes, and also the setups.
Mas mahalaga pa nga yung trading journal mo kaysa sa trading indicator. At ang panglima kong tip sa'yo, demo first. Real account later. Huwag ka munang agad-agad na mag-real money. Practicein mo muna yung natutunan mong strategy sa demo account. At pag kumikita ka na consistently sa demo account, then go! Pwede ka na mag-trade ng real money. Technical skills will help you enter the market. Pero yung mindset mo ang magde-decide kung tatagal ka ba sa trading. Kaya ito ang importante. Here are 5 psychological tips na kailangan mo ngayon para tumagal at mag-succeed as a trader. Treat trading as a business. Hindi ito online sabong. This is a real business with risk, strategy, and growth. So, respetuhin mo ang trading. Masanay ka sa losses. You need to understand that losses are part of the game. Kahit yung mga profitable traders, natatalo pa rin yan. What matters is kung paano mo ina-handle yung losses at kung gaano ka kabilis bumangon from the losses. Don't trade when you are emotional. Huwag ka mag-trade kapag galit ka, kapag malungkot ka, kapag sobrang saya mo. Dahil kapag mataas ang emotions mo, yung judgment mo ay clouded. So, ang dapat mong gawin, step back, breathe, chill ka lang, and wait for clarity. Detachment from money. If every trade feels like life or death, maybe you are risking too much. Baka last money mo yung trade mo, ha? Detachment helps you make smarter decisions. Think and focus on long term. Hindi mo kailangang yumaman sa iisang trade. At hindi mo rin naman dapat ipatalo ang buong kapital mo sa iisang trade. Huwag ka magmadaling yumaman. Focus on long term. So after mong malaman kung ano ang trading, paano ka kumikita, at anong mindset ang kailangan, ito yung real talk. Pwede ka naman matuto talaga mag-isa eh. Pero syempre, expect mo na trial and error. Masakit sa ulo at mas matagal. Now, if gusto mong i-shortcut lahat ng yon, tapos guided ka pa ng mga legit na traders, Lifestyle Trader Academy is where you start. So bakit maganda i-consider ang Lifestyle Trader Academy? Una, step-by-step training yan. Na Taglish friendly. Walang technical overload dito. Yung lessons, idinisenyo ko to para kahit total beginner ka, madali mong maiintindihan. Second, community na merong suporta. Trading is a lonely profession. So dito, hindi ka mag-iisa. May mga mentors, students, and fellow traders na sasalo sa'yo pag nalilito ka na o kailangan mo ng second opinion. Third, live mentoring and feedback. Of course, magkakaroon ka ng access sa akin at sa mga coaches ng Lifestyle Traders Academy. So kung meron kang tanong o gusto mong i-review ang mga pinag-aralan mo, may sasagot agad sa'yo. Lalong-lalo na meron kang direct access sa akin. Fourth, ang LTA is built by real traders. Hindi lang to gawa ng mga mahuhusay lang sa marketing or sales. Lifestyle Trader Academy is run by actual traders na dumaan sa lahat ng mga struggles, losses, recovery, and wins, of course. Panglima, results over hype. Walang pang-viral lang dito. Hindi uso rito yung cloud chasing. Ang goal ko dito ay magkaroon tayong lahat ng consistent income at skill-based trading na pwede mong gawin for life. Bottom line is, kung seryoso ka talagang matuto at gusto mo ng malinaw, tested at guided na path, Lifestyle Trader Academy will give you that foundation. Yung tipong hindi ka lang matututo, makakabuo pa rin ng diskarte mo para sa long term. Now, let's be honest. Hindi lahat may oras or may energy na tumutok sa mga charts araw-araw. At kahit gusto mo man mag-manual trading, minsan, life gets in the way. And that's where automation comes in. Yan ang eksaktong ginagawa ng LTA Gold Algo. So, ano nga ba ang LTA Gold Algo? It's an automated trading system built by the mind behind the Lifestyle Trader Academy. Gamit ang tested, time-proven strategies, personal strategies ko para kumita sa forex trading nang hindi nagbabantay sa chart.
So bakit ba maganda siyang idagdag as an income stream? Una, hands-free trading. Pwede kang kumita kahit tulog ka. Literal. Kasi umaandar siya 24 hours every day from Monday to Friday. Ang matindi, nag-execute siya ng trades based on logic, hindi based on emotions. Second, consistent results. Hindi tulad ng sa manual trading, minsan, yung resulta ay nakadepende sa mood or yung depende sa focus natin. Yung LTA Gold Algo, susundin niya lang kung ano yung eksaktong tinuro kong strategy sa kanya. Sumusunod siya sa strict rules ko. Walang bias, walang baka sakali, walang bahala na si Batman. Third, zero guesswork. Hindi mo kailangang aralin lahat ng trading indicators from scratch because my strategy is already built on this algo. Fourth, stress-free setup kasi plug and play. May onboarding support and walkthroughs para smooth ang pagsisimula mo. No need to be techie. In fact, marami nga akong users ng LTA Gold Algo na mga senior citizens na rin. Fifth, this is ideal for busy people like you. Whether you're working full-time, running a business, or managing a family, LTA Gold Algo works in the background. Ang tanong lang, gusto mo bang ikaw pa rin ang gumagawa ng lahat? O ready ka nang ipaandar ang pera mo kahit hindi ka laging hands-on? LTA Gold Algo is that bridge from effort-based income to smart, automated growth. So kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin sa part ng video na to, congrats! Dahil hindi naman lahat ay willing mag-invest ng oras para matuto ng bagong skill. Pero ikaw, talagang tinatapos mo ang video na to. You now know what trading is. Paano siya gumagana, anong mindset na dapat meron ka, and most importantly, kung paano mo siya magagawang legit na income stream using the right tools and community. Here's the truth. Trading can really change your life, but only if you take it seriously. Learn the skill of trading, get the right mentorship, use smart tools like LTA Gold Algo, and of course, stay consistent. Walang overnight success dito. Pero kung meron kang guide, support system, at proven strategy, you don't have to figure it out alone. So ano ang dapat mong next na gawin? Kung gusto mo pang malaman yung ibang detalye about my Lifestyle Trader Academy at yung ibang detalye kung paano mo magagamit ang LTA Gold Algo as a form of your passive income sa trading, may ginawa akong separate video about it na nakafocus sa Lifestyle Trader Academy at sa LTA Gold Algo. All you need to do is to go to this website and actually, ilalagay ko yung link na yan sa description box at sa pinned comments para hindi ka na maligaw. So, ang tanong, mag-aaral ka pa rin ba mag-isa? O mag-uumpisa ka na with the people who actually know how to win in this game? Well, ikaw lang masagot yan. The choice is yours.